Fredo, imposibleng siya yun. Sigurado ako. Eh, bakit ba pinagtatanggol may hayop na yan? Kasi tatay ko siya, Jack. Parang deja vu yung kasong to. Sabi niya, pinatawag siya ni Senator Carazo sa isa sa mga bodyguards niya. At pinapunta siya sa presidential suite niya at pinainom siya ng juice. Naniniwala ko na hindi mo kayang gawin ng sarili mong anak. Alam ko kung sino ang nang-rape sa babae. Niloloko ka ba? Yan ang gusto ko sa babae. Natatakot sa akin. Magkano? Sir Dindo Carazo, dala mo ba yung pera? Telepono. Eh, yung pera. Paano naman ako makakasiguro na walang may ibang kopya nito? Magtiwala po kayo sa akin. Putok ng baril yun. Galing sa direksyon na yun, Papi. Siri! Salamat din sa'yo. Wala talaga siyang pinagkakatiwalaan. Ngayon, sigurado na ako na wala talaga iba nakakaalam nito. Siri, sandali! Hintayin mo ako! Papi! Look! Siri, huwag mong gagalawin. Parang alam ko ang smell na yan. Di ko lang ma-place for now eh. Pido, may nakita akong bangkay. Yan ang gusto ko sa babae. Natatakot sa akin. Akala mo may isa mo ko eh. Patay ka na. At patay na rin nag-iisang may hawak nito. Jack, ano ba nangyari? Hindi ko alam eh. Pumunta ako dito para dalawin sa Erin. Tapos may narinig akong putok ng baril. Kaya yun, sinundan ko yung putok. Pagdating ko dito, ito nang tagpuan ko. Wala na ako ibang nakitang tao. Nga pala, may nakita rin yung panyo. Hindi namin ginalaw kasi baka mamaya makakatulong sa inyo. Tol, mauna ako. Kami bala dito. Siri, yan na. Tay, okay ka lang po ba talaga dito? Oo naman. Hindi ka dapat nag-aalala para sa akin. Kaya-kaya ko to. Isa pa, inaayos ng abogado na makalabas ako dito sa lalong madaling panahon. Don't worry about me. Kaya ko to.
ginagawa ko din lahat, Tay, para maalala ko kung sino yun. Kahapon nga po nagpa-psychiatrist ako eh. Pero wala pa rin, Tay eh. Huwag ka mag-alala, Tay. Feeling ko malapit na. Anak, don't stress yourself too much. Ang totoo nga nito, ako yung mas nag-aalala para sa'yo eh. Baka malagay sa panganib ang buhay mo kapag naalala mo kung sino siya. Tay, okay lang po yun. Ang importante po, makalabas na kayo dito. Basta, lagi kang mag-iingat. Inosente ako. Wala akong ginagawang masama. And I believe in the system. Naniniwala ako na lalabas din ang totoo. Makakalaya ako. Okay? Okay, Tay. Ano? Nakakita na naman ng bangkay? Madam Perla, pwede bang huwag natin to pag-usapan na habang kumakain? Nakakawala ng gana eh. Ano ba naman yan, Jack? Bakit parang sinusundan ka ng kamalasan? Noong isang linggo, bangkay ni Sophie nakita mo. Ngayon naman, meron na naman ibang bangkay. Naku, isama kaya kita kay Father para basbasan ka. Para hindi ka na sinusundan ng kamalasan kung sino man yan. Nay, baka naman nagkataon lang ho yun. Ay, nako, parati na lang ganun. Nagkataon, wrong place, wrong time. Naku, hindi. Ibababok na kita kay Father. Pabuk? Bakit pabuk? Hindi, dadali mo lang kita kay Father. Gusto mo ba yun? Sige na, dadali na kita para tumigil na yung mga kamalasan na yun sumusunod sa'yo. Nay, mabuti pa, kaya mo na lang yan. Dad, maganda pala yung kinalabasan ng exclusive interview mo. Marami tayong nakuwang messages ng mga suporta. At apparently, marami pa rin naniniwala sa'yo, Dad. That's good news, I guess. Pero hindi naman importante kung anong iniisip ng tao eh. Ang mahalaga, ang suporta ninyo. Dito lang kami sa likod mo lagi, Dad. Thanks, son. Parehas kayo ni Lily. Lily? Lily Pelaez? Anak, alam ko hindi na natin napag-usapan ang tungkol sa kanya. Hindi ko na rin naipaliwanag sa iyo ang buong pangyayari. Pero kapatid mo si Lily. Kung ano man ang naging kasalanan ko sa mami mo at sa iyo, wala siyang kinalaman doon. And I hope someday, matanggap mo siya bilang kapatid mo. Wala yun, Dad. Wala po sa akin yun. Alam mo, tumutulong din siya sa akin. Paano? Iniisip niya kasi pareho nangyari sa kanya na itong huling biktima. Ibig sabihin, iisa lang ang taong gumagawa nito. Kaya pilit nga niyang inaalala ang mukha ng taong yun. Dahil kapag naalala niya, then, mapapatunayan na inosente talaga ako. And that bastard can be the one suffering in jail instead of me. Mukhang confident naman si tatay na makakalabas siya ng kulungan. Pero Nay, alam mo ba na nararamdaman ko, nag-aalala pa rin niya. Mahirap naman talagang sitwasyon niya. Isipin mo, makukulong ka sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Kaya nga, Nay, kailangan maalala ko na yung mukha ng muntikan na mag-rape sa akin. Insan, paano nga eh? Hindi naman nag-work yung hypnosis. Baka tama si Doc na kailangan ko mag-relax muna. Tsaka meron ako mga na-search sa internet ng mga tips. Susubukan ko mamaya. Baka naman mas okay kung hindi mo na lang maalala kung sino yung munti kang mag-rape sa'yo. Kasi isipin mo, pag naalala mo kung sino siya, baka ikaw naman ang balikan nun. Nay, hindi naman po pwedeng pabayaan ko po si tatay sa kulungan. Gagawin ko po lahat para makalaya siya. Tol, anong balita dun sa babaeng tagpo ang patay dun sa may sementeryo?
Teka, ikaw ba ang nagko-cover nun? Oo, tol. Sa akin na rin inassign yung kaso na yun dahil nandun naman ako sa crime scene. Alam na namin kung sino. Ang pangalan niya, Delia Reyes, isang janitress sa Rich Hotel. Rich Hotel. Ayun yung hotel kung saan ginawa yung pageant nila, Irene. Saan siya nabaril. Hindi kaya may kinalaman sa pagkamatay na Irene. Jack, pwede naman nagkataon lang. At totally unrelated to sa pagkapatay sa kanya. Pwede rin naman related. Lily, kailangan mag-relax ka. Mag-meditate ka. Alalahanin mo yung mukha ng taong muntik na mag-rape sa'yo. Dindo? Ano bang connection mo sa kanila, Delia Reyes? Oh. Kuya, ano yan? Hindi ko rin alam eh. Uy, puzzle! Pero tingin ko, may connection lahat ng to. Masyadong misteryoso eh. Tingnan niyo. Parang puzzle lang yan. Kapag nailagay lahat ng impormasyon sa dapat paglagyan, bigla-bigla lang natin makikita ang sagot sa lahat ng hinahanap natin. Lily, alam ko na lahat. Sinabi na sa akin ni Daddy. Kapatid pala tayo eh. Sorry if I made things awkward between us. Sana kalimutan na lang natin lahat. Okay lang ba sa'yo yun, Bunso? Anyway, kaya nga pala ako nandito kasi pinapasundo ka ni Daddy eh. Gusto niya kasi na doon ka muna mag-stay sa rest house sa Tagaytay para daw mas safe. Ha? Ang OA naman. Eh, okay naman ako dito eh. Kasi nga, di ba, nabuhay na naman yung kaso, so ayaw niya ma-endangered na naman yung buhay mo. So, mas makakampante daw si Daddy kung doon ka sa rest house sa Tagaytay muna mag-stay. Huwag ka mag-alala. Ilang araw lang naman bago maging maayos ang lahat. Tsaka mapapagkatiwalaan mo naman ako eh. After all, kapatid naman tayo, di ba? Lily, parang na lang kay Daddy, oh. Marami na kasi siyang iniisip din, eh. Sige. Sige, sasama ako. Kailan ba alis? Ngayon na sana. Para hindi rin tayo gabihin, eh. Sige, teka. Tatawagan ko muna si nanay, ha? Okay lang ba kahit sa daan na lang? Para mabilis tayo makarating? Sige. Kukunin ko muna yung mga gamit ko. Tara, pasok ka muna. Daisy, dito na lang ako. Hintay na lang kita dito. Sure ka? Oo. Sige. Wait lang, ha? Sige. Lindo. Salamat sa pagtanggap agad, ha?
ka lang, Ano ba itong gagawin ko? Siguro naman, kasi diba ito yung gusto ni tatay. Ito yung makakabuti sa kanya. Tsaka baka mas makarelax pa ako dun. Paintindihan naman siguro ni nanay. Lily! Tagal ka pa? Eto na! Sandali lang! Ito na! Una nangyari, doon sa pageant, munti ka na ma-rape tong si Lily. Pagkatapos, namatay ang ate Irene niyo. Ang unang naging suspect si Senator Carazo. Pero yun pala, yung bodyguard niya si Bart, yung rapist at killer. Pero, inamin niya din. Tapos ngayon, may bago na namang pageant. At ngayon, nahuli si Senator Carazo na may kasamang isang babae sa hotel. Ano ba bang hindi natin nakikita dito? Kuya, talaga naman na kasama si Senator Carazo sa lahat ng events. Pero hindi naman ibig sabihin nun na siya pumatay. Tingnan maigi, baka may namimiss tayo. Kung pa-spell niyo sa akin yan, baka sakaling mas-spell ko yung badman. Lily, na-mention pala sa akin ni Daddy. Sinusubukan mo palang alalahanin yung nangyari sa'yo dati. Oo eh. Pakiramdam ko kasi may connection talaga yun sa nangyari sa bikini sa amin. Pinaalala ka na? Wala eh. Hindi pong kahit anong gawin ko, blurred pa rin yung lalaki doon. Ito yung mukha eh. Oo. Alam mo, huwag mo na lang siguro alalahanin, no? Actually, sabi nung psychiatrist, baka sakaling mas maalala ko kapag nag-relax ako. Tingin ko din. Lily? Lily, tawagin mo nga yun. Baka nasa taas lang. Sige, tita. Sabihin mo, kain na tayo. Masarap tong binili ko, oh. Mainit pa. Tita, wala po si Lily sa kwarto, pero sinabi po niya na alis daw siya. Tagaytay? Tawagan mo nga. Sige po. Your number cannot be completed as dial. Please check the number and dial again.
So, welcome to our rest house. Pasok ka. Wala palang signal dito, no? Wala talaga. Mahina eh. Baka kasi nag-aalala si nanay. Hindi ko pa nakausap ang nanay. Tingin ko mas mag-aalala yun kung nasa Manila ka. Since nandito naman tayo, safe na safe ka dito. Ano nga? Lily, aakyat lang ako Ikaw muna bahala dito. Pink na cellphone? Bakit picture ni Jack at Irene yung paper niya? Tita, dito na po si Pido. Pido, maraming salamat sa pagpunta, Tita, ano po yung sinasabi yung nawawala si Lily? Basta-basta na kasi siyang nawala Tapos yun, nag-iwan lang siya ng note. Ito. Tita, may note naman pala si Lily. So, technically, di naman siya nawawala. Pero Pido, hindi namin siya matawagan. Kanina pa kami tawag na tawag sa kanya. Wala talaga kami balita sa kanya Siguro, baka lang nalubat o wala lang signal. Pero, don't worry. Tatawagan po siya mamaya. Hindi, Pido. Alam kong parang iba yung pakiramdam ko Parang may mali Hindi mo ba siya pwede ipahanap? Tita, pasensya na po. Pero hindi ako pwede mag-request ng search based on the circumstances. Malino naman po na umalis siya mag-isa. Yeah, there's no need for any search po. Pido, alam kong break na kayo ni Lily. Pero, hindi mo ba pwedeng gawin ng paraan na hanapin siya? Siguro, tita, kung kami pa ni Lily, may excuse ako para gumawa ng search. Yung nga lang, break na po kami. Grabe ka naman, Pido. Porket wala na kayo ni Lily, wala ka nang paki sa kanya. So, ganun na lang? Pido, pababayaan mo na lang siya? Tita, don't get me wrong. I still care for Lily. Yung nga lang, based nga po sa circumstances, hindi naman siya in danger. Pero, titingnan ko po kung ano magagawa ko. Hindi kaya cellphone ni Irene to? Pero teka, bakit naman pupunta kay Dindo? Unless... Si Dindo. Siya yung rapist. Siguradong tulog ka na dito, Lily. One more. Ito.
tayo. Para naman may energy tayo. Kasi ang sakit na ng mata ko kakatingin tsaka yung utak ko kakaisip eh. O nga naman, kuya. Kaya na muna tayo. O sige, tulungan mo na lang ako dito. Si Dindo. Hello, Lily? Jack, tulungan mo ako. Please, please, tulungan mo ako. Jack, naalala ko na si Dindo, siya yung rapist. Ano ginagawa niya? Ba't ang gulo-gulo rito sa lamesa? Nangagamit po yan ni kuya para doon sa kaso niya. Eh bigla na lang pong umalis, hindi po namin alam kung saan pumunta. Mukhang nasa panganib na naman po si Ate Lily. Na naman? Sino tinatawagan mo? Naalala kasi ako kay Lily, nag-iwan lang siya ng sulat sa bahay na pinapunta mo si Dindo para sunduin siya para dalhin dun sa rest house sa Tagaytay. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ni Dindo. Ikaw yung rapist, walang iya ka